Nagbigay paliwanag ang Department of Energy o DOE kung bakit mataas ang presyo ng petrolyo gayong reserba ang ginagamit ngayon sa gasolinahan. Ito raw ay dahil nakabatay ang paggalaw ng presyo sa replacement cost o bayad para ipangpalit sa nabiling petrolyo. Magbabalita si Dustin Bayog. Ipinaliwanag ng Department of Energy Secretary Sharon Garin kung bakit tumataas ang presyo ng petrolyo sa bansa, gayong lumastak ang binibenta ngayon sa mga gasolinahan. Ayon sa panayam sa DZRH, sinabi ni Garin na nakadepende kasi ang paggalaw ng presyo sa replacement cost ng mga retailer o lagang binabayad para ipalit sa nabiling petrolyo at hindi sa acquisition cost. Basically, parang ano yung replacement cost ng fuel ngayon, ano? Magkano ba yung bibilin mo para ma-replace yung binenta mo ngayon? So, kaya nagka-calculate muna kami for 5 days, tapos i-estimate kung magkano yung increase. So, sa ganitong paraan, nakakompute ng mga retailer ang kinakailangang kapital upang makabili muli ng supply ng langis para naman sa susunod na linggo. Paglilinaw naman ni Garin na kahit mahal na bilang petrolyo ay maaari pa ring ibaba ang presyo nito dahil hindi lang ito nakadepende sa petsa kung kailan ito nabili. Sa ngayon tatagal hanggang Abril ang supply ng langis sa bansa kung saan kabilang dito ang kasalukuyang reserba at iba pang langis sa parating na rin sa Pilipinas. Dagdag ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang paghahanap ng iba pang mapagkukunan na langis sa gitna ng pagsara ng Strait of Hormuz kung saan doon din kumukuha ang ilang kilalang supplier ng bansa tulad ng South Korea at China. So meron po tayong mga ibang options. And yun po inaaral na po, tinatawagan na po ng mga oil companies natin at ng DOE din kung ano yung mga bansa na may available. So, iiba din yung presyo. Pero hindi po, dahil po nagsara yung Strait of Hormuz sa Middle East, hindi po na mawawala na po ng stock yung buong mundo. Meron pa pong ibang bansa. Kaugnay nito ay sinasaalang-alang din ng DOE ang manangyaring geopolitical tension sa mga bansa bago mag-angkat ng langis. Careful lang kami sa mga geopolitical issues, ano? Pero meron namang mga countries na bumibili sa kanila at doon po nila nare-refine po sa country nila. Those are options. Samantala, kinukonsidera na rin ng DOE ang direktang pagbili ng pamahalaan ng petrolyo sa iba pang mga bansa bilang isa sa mga solusyon kung sakali lumala pa ang sitwasyon sa Middle East. Paalala rin ito na magiging sapat ang supply ng langis sa bansa basta walang mga abuso sa pag-hoard at pagmamalabis sa presyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.